O sige mga kabunyog, mga kababayan, simulan na natin ang ating pag-discuss nitong topic natin. Laman ng lahat ng balita halos, yung nangyari na sabi ng Department of Justice, hinihingan sila ng presidente ng briefer. Ibig sabihin, ang instruksyon na mismo ay galing kay PBBM. Galing na mismo sa presidente ng Pilipinas, humihingi ng briefer. Ano pong ibig sabihin yan? Kumbaga, gusto ng presidente na ma-brief siya ng Department of Justice. Kung lumabas ang warrant of arrest ng ICC, anong options natin? Ayun. Ano ang options? Kasi lalabas na yung arrest warrants ng ICC. Mangunguna diyan kay Duterte. Ngayon, gustong malaman ng presidente ng Pilipinas anong options mayroon ang Pilipinas. Kung lumabas ang arrest warrants, anong mga options? Kung aarestuhin si Duterte, ano ang pros and cons niyan? Kung hindi naman siya aarestuhin, hindi isusurrender, ano ang pros and cons niyan? Yan ang gustong malaman ng presidente ng Pilipinas. So ibig sabihin, anong ibig sabihin yan? Yung dating sinasabing stand ng gobyerno ni Marcos na hindi kami makikipag-cooperate sa ICC, basta tayo fixed ang stand. Walang jurisdiction ng ICC, kapag lumabas ang arrest warrant, hindi magko-cooperate ang Pilipinas. Yan ang dating stand ng gobyerno ni Marcos . Pero ngayon, iba na. Nag-o-open na. Ibig sabihin, nagbubukas na. Kasi kung sarado talaga ang stand ng gobyerno na hindi nga magko-cooperate sa ICC, hindi kinikilala ang jurisdiction ng ICC, ba't siya hihingi ng briefer? Diba? Ba't siya hihingi ng briefer sa DOJ? Malinaw naman ang stand. O as is tayo sa stand natin. Wala tayong dapat na pag-aralan. Yung stand natin na yan na hindi magko-cooperate sa ICC, matagal na natin yung pinag-aralan, matagal na natin yung pinag-isipan at yan ang ating stand. Hanggang ngayon, yan pa rin. Kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC, yan pa rin ang stand natin. So hindi kailangan ng briefer galing sa DOJ. Ay ngayon, ang ginawa ng presidente ng Pilipinas, humingi ng briefer sa DOJ. So anong ibig sabihin niya? Nag-iisip ng ibang options. Tinitingnan ng presidente ng Pilipinas ang ibang options. Yan ang ibig sabihin yan. Lalo pa ngayon, di ba nung isang araw, May 6, yung mga supporters mismo ng Marcos, lahat nakapula yung nandun sa Senado . Di ba nung isang araw, pupunta nga sana ako kasi pasukin ang ICC ang panawagan. Kaya lang makita ko na nandun na nakapula lahat ng nandun, sabi ko nakakahiya naman. Nakakahiya naman. So ano pala to? Lahat pala to Marcos . Ako naman, hindi naman ako bumuto kay Marcos, hindi naman ako loyalista ng Marcos, pero suportado ko yung panawagang papasukin ng ICC. Pero dahil ang mga nandun ay lahat nakapula, hindi na lang ako pumunta. Anyway, anong ibig sabihin nun? Kahit yung mga supporters ng Marcos, ang panawagan nila sa kanilang leader, papasukin na ang ICC. So, yung Kamara, nananawagan na rin ang Kamara, mga kabunyog, nauna na yung Kamara, yung House of Representatives, mayroon na silang resolution na mag-cooperate na ang gobyerno sa ICC. Mayroon ng ganong resolution ng House. So ibig sabihin, kung ang lahat na halos nagsasabi sa gobyerno na baguhin ang stand nito, yung Kamara, yung House of Representatives, may resolution na nananawagan sa gobyernong Marcos na mag-cooperate na sa ICC. Yung mga supporters niya, nananawagan na rin sa kanya na papasukin na ang ICC. Ang ibig sabihin niya, dapat mag-isip na rin ang presidente. Lalo pa ngayon, ang ginagawa ng grupo nila Duterte ay nagiging palaban na sa gobyerno ni Marcos . Di ba? Nagiging palaban na sa gobyerno ni Marcos, sila Duterte. In-expose na ni dating Senador Sonny Trillanes na gumagalaw ang mga galamay ni Marcos para kumbinsihin ang mga active na generals ng PNP at AFP na sumama sa destabilisasyon, ouster plot. So ibig sabihin, sa parte ni Marcos, kailangan niya nang i-dispose si Duterte. Hanggat nandyan si Duterte, hindi matatahimik ang bansa. Di ba? Siguro naiisip na rin niya ni Marcos .
Wala na. Yung away ng Marcos at Duterte, nakikita na siguro ni Marcos na wala na yan. Talagang palala ng palala yan. At habang tumatagal, nare-realize din ng administrasyon ni Marcos na talagang ang kampo ni Duterte palaban na sa kanya. Palaban na sa kanya. Kung palaban na si Marcos sa kanya, ay si Duterte sa kanya, paano niya i-dispose si Duterte? Ipakulong ito sa Pilipinas? Mas mahirap na ipakulong yan sa Pilipinas. Kung mayroon din lang naman arrest warrant galing sa ICC, adi yun na lang ang sundin. Yun na lang ang sundin. Siyempre, ang gagamitin lang naman na rason niya ni Marcos, una, mayroon tayong responsibilidad sa international community. Pangalawa, yan na ngayon ang kahilingan ng mamamayang Pilipino. Dumarami ang mamamayang Pilipino na humihiling na mag-cooperate tayo sa ICC at isurrender sa Duterte. So isurrender si Duterte. So sasabihin lang naman ni Marcos niyan, 'di ba, Kabunyog Erwin Varela? Sasabihin lang naman ni Marcos, dahil sa mga nangyayaring mga developments, na dahil hinihiling ng international community ang pagkilala natin sa ICC, dahil ang mamamayang Pilipino, dumarami na ang humihiling na dapat mag-cooperate na tayo sa ICC at bigyan ng hustisya ang mga biktima ng EG case, dahil tayo'y nasa ilalim sa rule of law. O ayan, napagkaisahan ng aking administrasyon na isurrender na lang si Duterte sa ICC, harapin niya ang mga reklamo kontra sa kanya. O ganun lang yan, di ba? Panoorin niyo mga kabunyog yung balita tungkol dito. Kahapon kasi nung diniscuss ko to, hindi ko pa ready itong aking video. Pero ngayon, mayroon na tayong video. Panoorin niyo. Kakausapin daw ng Department of Justice si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ICC. Hihimay nila ang mga legal na hakbang sakaling ipaaresto ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline balitang yan, Gerard de la Peña. Ilalatag ng Department of Justice ang bawat legal option ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga isyong may kaugnayan sa International Criminal Court o ICC. Kabilang na riyan ang posibleng paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila yan ng dati ng binitawang salita ni Pangulong Marcos na hindi may kipagtulungan ang kanyang administrasyon sa ICC. It will be discussed in the briefer as well. The pros and cons of each of those options, and siguro ang masasabi ko lang is there is no clear direction with regards to any of these options, except that right now the stance is that we will not coordinate and cooperate with the ICC. Patuloy na pinagdedebatihan kung may jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil nangyari ang mga patayan sa drug war ng nakarang administrasyon noong panahong ICC member pa ang ating bansa. 2018 nang kumalas ang Pilipinas sa ICC kung kailan gumugulong na ang investigasyon. Minsan nang nabanggit ni PBBM na pinag-aaralan ng posibilidad na bumalik ulit ang Pilipinas sa ICC. Ayon sa DOJ, kabilang yan sa mga pag-uusapan sa ikinakasang legal briefer sa Pangulo. The policy frameworks may evolve, but we would like to emphasize that the stance has not changed. Ayan. Napanood niyo mga kabunyog, anong sabi niya? The policy may evolve. Ibig sabihin, sa ngayon, ang stand pa ng gobyerno ay hindi magko-cooperate sa ICC. Pero ang policy o ang stand na yan ay maaaring mag-evolve o mabago. Kaya pinag-aaralan na ni Marcos kung ano ang mga pros and cons ng mga pagbabago ng stand. Halimbawang magbago tayo ng stand, magko-cooperate na tayo sa ICC, ano ang pros and cons niyan? Kung babalik na tayo bilang member ng ICC, ano ang pros and cons niyan? O yan ang magandang development. Ibig sabihin, hindi na sarado ang gobyerno. Kinikilala na nito yung posibleng pagbabago ng stand. So, yan ang positive na development. Usapan sa ikinakasang legal briefer sa Pangulo. The policy frameworks may evolve. The policy framework may evolve. Yan ang importante dyan. Ang importante dyan sa nangyayari na yan, kinikilala mismo ng DOJ na kaya sila hinihinga ng briefer ng presidente dahil the policy framework may evolve. Ibig sabihin, posibleng magbago ang stand o policy ng gobyerno pagdating sa ICC.
But we would like to emphasize that the stance has not changed. Ayon sa isiniwalat kahapon ni dating Senador Antonio Trillanes, ang inaabangang ICC arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte ang dahilan kaya mayroon umanong gustong mapatalsik sa pwesto si Pangulong Marcos. Nagre-recruit na rin umano ng mga aktibong senior police officers. Giit naman ng DOJ sa mga nagbabalak ng destabilisasyon. If there is enough evidence to file cases against those who have violated our criminal laws, such as sedition, inciting to sedition, even rebellion, of course, we will have to pursue. Nagbabalita mula sa... Anyway, ang importante dito mga kabunyog tulad ng nasabi natin, parang patungo na ito sa pagbabago ng stand ng gobyernong Marcos Jr. kaugnay sa ICC. Malilinaw natin dito na nagbabago na. Hindi pa man dinideklara ng gobyerno ni Marcos na iba na ang stand nito, magko-cooperate na ito sa ICC, pero ang development sa ngayon hindi tulad nung dati na parang hard yung stand ng gobyerno. Hindi magko-cooperate ang gobyerno sa ICC, hindi kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Yan yung dati. Ay ngayon, ano na ang bago? Ang bago ay humihingi ng briefer ang presidente sa DOJ, ibigyan mo nga ako ng briefer, ano ang pros and cons sa mga kung ganitong gawin natin. Kung lumabas ang arrest warrants, anong options natin? Anong pwede natin gawin? Options 1, 2, 3. Ano ang pros and cons ng bawat isa yan? So ibig sabihin, nagbubukas ng posibilidad. At posibleng patungo na ito sa pagbabago ng stand ng ICC, stand sa ICC ng gobyernong Marcos. Kasi lumalakas ang panawagan Kahit yung sarili niyang mga supporters nananawagan na sa kanya na papasukin na ang ICC. At habang tumatagal naman, si Duterte lalong nagiging matigas at lumalaban na sa gobyerno ni Marcos. So anong ibig sabihin niya? Sa parte ni Marcos, kailangan niya nang i-dispose si Duterte. Hindi naman dumarating na sa point na hindi na sila marireconcile. Yung kanilang pagsasama, wala na yan. Minumura na ni Duterte si Marcos. Nung isang araw lang sa rally sa Dumaguete, sabi ni Duterte, dismal failure daw si Marcos. Kahit sila Roque, sila Glenn Chong, sila Vic Rodriguez, yung mga tao ni Duterte, talagang palaban na kay Marcos. So tama lang na si Marcos magdepensa rin ang sarili niya. At ang isang depensa niya dyan, i-dispose si Duterte. Paano niya to i-dispose? yan. Nandyan ang ICC. Yan ang alas ni Marcos. Okay. So mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.